meron sa inyo yung mga nagre-request na silipin ko daw tong si CrediSeal. And, well guys, nung sinili po si CrediSeal, alam na alam ko na talaga because tulad po siya sa mga nasubukan ko na dati na si Unsave, si Credipillar, especially nakita ko yung mga loan apps na nag-offer ng loan dito. Anyway, so nagkaroon ako ng offer na 6,000 pesos and dapat panoorin nyo muna yung video na to because sa mga nakapag-try na nito, nagsasabi silang auto-disburse po yung loan app na to. And, nung ako naman na-try, yung first kong na-notice hindi po totoong may delete option sa loan app na to. Sinasabi niya doon sa kanyang privacy policy na kung saan mag-a-agree ka. Pag nagbigay ka ng phone number mo, sinasabi niya pwede ka magpa-delete daw using the delete option sa app. Pero hinanap ko, wala sa app guys. Bago kayo mag-submit ng information nyo sa loan app na to, panoorin nyo na lang yung video na to. Pero meron ko yung heads up ha. This is Ate Red and nagre-review po ako ng mga online loan platform sa channel na to. My goal is financial literacy and gusto ko lang i-emphasize sa inyo guys na hindi po joke yung pag-uutang. It is a responsibility. Kaya dapat nating pag-usapan yung mga online loan platforms. Pero isisingit ko lang pala na yung loan app na tatalakayin natin ay nada-download lang po sa Google Play Store. Kaya dito ko po siya din-download. The same is registered to me. And by the way, naglagay ako ng product link if you guys are interested dahil if you have Shopee, pwede nyo siyang bilhin in installments using SPayLater or S-Loan. But those are just options guys. Wala namang pilitan. Because yung topic ng video na to ay yung isang loan app. Kalat po sa social media yung mga ads ng loan app na to. Si CrediSeal. Yung OTP ay nagagaling pala kay More1 tulad din sa yung tinry nating si Credimint. Anyway, sino ba mag-aakala na loan app pala to guys kung dun mo lang siya nakita sa Google Play Store? Dahil yung mga pinagsasabi niya dun ay para siyang budgeting tool. Pero dun sa mga ads niya, makikita mo meron po siyang ino-offer na pa-loan pala. Pag nakita mo siya sa YouTube, pag pinindot mo yan, then may download button ka na kaagad. At dun sa download button, ay, sabi mo, ay, loan app pala to. So, tinry ko siya guys. To be honest mas gusto ko pong concentrate sa legit. Dahil yung mga hindi legit, sakit po sila sa ulo. Imagine, yung loan app na to, hindi ko po siya mahanap na listed as a recorded online lending platform sa SEC na website. So, yung pala red flag na. However, may iba sa inyo na baka kailangan ng walkthrough ng loan application na to. Kaya yun, sinubukan ko na siya and hopefully, hindi nyo pa siya guys na-download. So, nakakagulat kasi pagkatapos siyang i-download, syempre mag-agree ka dun sa kanyang privacy policy and then nakalagay doon na thank you daw for choosing CrediSeal. Pero, wag guys, wag. At nasa baba, sabi niya pwede na magpa-delete. Pero walang delete option kaya tapusin niyo yung video na to. So, nag-agree ako doon. Pagkatapos nag-submit ako ng phone number sa kanya, yung nagpadala ng OTP ay si More1. Ayan na naman guys, na tulad siya ni Credimint. Now, if you haven't seen my Credimint video, okay, kasi baka andun pa rin yung ads ni Credimint or baka nawala na kasi napalitan na ng CrediSeal. Alam mo naman yung mga drama ng mga loan apps na to. Please check this video. Anyways, ngayon yung spotlight natin ay si CrediSeal. So, yun na, nagbigay rin ako ng aking OTP. Nanggagaling kay More1 at lumabas na, yun nga, nagpapaloan nga siya. Sabi niya up to 60,000 pesos daw. And, Bangko Sentral ng Pilipinas, regulated daw. Hello, ola ka lang, wala ka nga sa SEC. So, ba't muli lalagay yung Bangko Sentral dyan? So, ayun guys, nag-click ako ng loan at may pa-survey siya. Katulad po talaga siya ni Credimint. Tapos, parang ganun din yung tinry ko si Unsave. Na yung si Unsave, auto-send yun And then, itong si so kinabahan na ako pero tinuloy ko pa rin para mabigyan ko kayo ng heads up. Tapos, ganun din si, yung kay Cashtrade, ganun din. So, pinagpatuloy ko pa rin guys. Nag-answer ako dun sa kanyang survey, tapos naglagay ako ng details ko. Pagkatapos ng details, naghingi po siya ng job information. Hindi mo kailangan magbigay sa kanya ng payslip So, kahit nasabihin mo man unemployed or whatnot. So, nilagay ko more than 50,000 na yung income ko. Kasi kung legit talaga to, malalaman niya yun So, I just filled out the form and then yung next nito, humingi po siya ng 2 contact details. Just take note guys na based to sa experience ko dun sa kay dun sa kay Cashtrade, tsaka kay Unsave, yung na-approve ako, auto-send po sila, yung 2 loan. Si Paymatic din, tsaka yung ito, si QuickPesa, yun din yung nagpadala. Kaya sabi ko parang ganun din to. Nagpalit lang ng pangalan. Yung nangyayari is that after 6 days 6 days pa lang, hindi ka pa nga overdue. Tatadtadin ka na niya ng kung ano-ano mga text message na hindi po magandang basahin. At kung hindi mo pinansin yung mga text messages na yun, kasi pipilitin ka talaga niyang magbayad 6 days pa lang kahit hindi ka pa overdue. Tatawag siya ng tatawag. Kung hindi mo naman masagot,
bakit mo pa sasagutin, ano? Anyways, magte-text din yun sa mga nilagay mo as contact reference. Hindi ko alam kung yung iba na nasa phone book, kukontakin niya. So far, wala namang may nagsabi sa akin nung sinubukan ko yun. Pero just a heads up na maaari po niyang kontakin yung nilagay mo as contact reference. So, dapat alam nila na nilagay mo yung mga pangalan mo dyan. Anyway, so pagkatapos ng contact reference, ayun, magpipicture ka rin ng ID mo. Yung mga IDs na tinatanggap niya, ang dami pwede mong isend. Pwedeng national ID, pwedeng electronic version ng national ID, driver's license, SSS. Alam nyo na yung mga ganyan. And for your information, yung binigay ko sa kanya is my driver's license. So, pwede mong picturean, magpipicture ka, or pwede mo rin kunin from your phone book, i-upload mo your gallery, and then nakaka-capture niya yung pangalan at yung ID number. So, kailangan mo lang i-make sure na tama po yung na-capture niya. O, ayan. Pagkatapos ay magsiselfie ka. So, yun guys, tandaan nyo ha, hindi po basta-basta nakakapag-delete ng account yung loan app na to. And humingi po siya ng details ng e-wallet. So, binigay ko sa kanya yung GCash ko at lumabas nga. Pag, sinabi niya, application is submitted na. Kaya sinasabi ng karamihan na auto-disburse to. Kasi parang ganun yun siya. The pattern is the same. The same nung sinubukan ko si Cashtrade tsaka si Unsave, ganito rin. And wala pong delete dun sa mga loan apps na yun. Kaya siguro hindi na ako na-approve. O ayan, reject po ako sa loan app na to. Yung offer niya is 6,000 pesos din ha. Kaya siguro hindi na ako na-approve dahil meron na akong data sa kanya na nanggagaling pa kay Cashtrade tsaka kay Unsave. So, ayun mga guys, malalaman mo kung approve ka or auto-disburse siya. Kasi pag submit mo ng e-wallet mo, mga seconds lang or even just a minute or two, tanggap mo na yung pera na may kaltas. Alam ko na, dahil ito rin yung nangyari nung na-try ko si Cashtrade tsaka si Unsave. Yung Credimint, hindi po ako na-approve. And dito, hindi rin po ako na-approve. Maybe because I'm already in the system. Ganon lang siya. So, wag na kayong mag-submit ng details sa loan app na to kung hindi mo kayo naniniwala just because pinakita kong reject ako, guys. Then, siguro take it as a red flag and kabahan na kayo with the fact na hindi po siya rehistrado sa SEC. At bakit nagtatago pa siya sa likod ng isang budgeting tool kung OLA naman pala, 'di ba? So, may tinatago yung loan app na to. So, and plus yung mga sa sinasabi ng audience natin, yung nagre-request na pasilip dahil yun nga, naging experience nila is auto-disburse daw at makulit. Makulit na makulit. So, yun lang yung masasabi ko guys. I really hope na hindi nyo pa na-download yung loan app na to dahil baka sumakit lang yung ulo nyo. Dito ko pa siya sinubukan, which is still my phone number. It's, the SIM is registered. Yun nga lang kasi Android siya. Now, this is a Samsung flip phone. And, pwede nyo siyang bilhin on installment kung meron kayong Shopee Pay Later or Shopee S Loan. Which, legit yung S Loan tsaka S Pay Later compare dito.